Well, good morning. Ngayong araw pupunta kami ng Nayong Pilipino kasama ang Team Short Ride. Teka, hindi ito yung Nayong Pilipinong pinalaki ng mga batang 90s. Kasi di ba alam natin dati yung Nayong Pilipino? Yung pag nag-field trip yung mga bata, yung may Luzon, Visayas, Mindanao. Well, hindi na raw siya ganun eh. And iba na rin yung location. Pero sa totoo lang, di pa ako nakakarating eh. Ngayon pa lang. So, sabi nila masaya eh. Tsaka sabi nila may trail. Eh, di tingnan natin. O nga pala kung inisip mo kung saan ito dinadaan namin. Well, kung hinulaan mo Intramuros, tama ka. Kasi Intramuros nga to. And pag Sabado-Linggo, napakaraming tao rito. Napakaraming nag-jogging, nagbibisikleta, pati nagmumotor. Kahit di naman sila bagay magmotor dito. Well, ganoon talaga. Sa part na to, kinabahan ako, akala ko sarado. Well, bukas pala kasi may event. Hindi ko na nakita kung anong event eh. Pero, sakto yung daan namin kasi umabot. Tapos nakita ko si Manong Guard, ayun na, nagsisimula na magsara ng kalsada. Well, yung next stop namin dito is, mag-aalmusal kami dito sa Kambal Pandesal. Ang sarap ng pandesal, ang mahal din, pero sulit talaga. Kaya kung mapapadaan kayo around MOA, lagpas na sa MOA try nyo yung pandesal nila. But first time kong nagbike ulit, huli ako nagbisikleta way back 2011 eh. So, nung panahon na yun, hindi ganyan ang katawan ko. And, actually, bago ko natanggap na tumaba na pala ako, matagal din eh. Kasi, akala ko hindi ako mataba eh. Well, nung natanggap ko na, nag-overweight ako. Yun din yung time na nag-decision ako na kailangan kong baguhin yung lifestyle ko. Well, speaking of lifestyle, siguro tatanungin, ano bang ginagawa mo? Well, dati akong call center agent. Nag-start ako way back 2005 as a technical support sa kilalang console. Sa kilalang gaming console sa US. At actually sa buong mundo, which is Xbox. So, call center, tech support, customer support, balik tech support. Tumagal ako ng isang dekadang call center agent. Kung call center agent ka, well, makaka-relate ka kasi unang-una, yung stress, isang dekada kang puyat. Imagine, isang dekadang puyat. So, hindi naging healthy yung lifestyle ko. Well, siguro after nun, sabi ko 2005 plus 10 years, 2015. So, noong 2015, bali nag-shift ako ng career eh. Ikliyan ko lang yung kwento ko para may background ka lang kung bakit ako nagbibisikleta ngayon. Well, ganito siya. May nabalitaan kami ng friend ko na sabi, meron daw trabaho work from home. Sabi ko, work from home? Paano ginagawa ron? Guys, yung sinasabi ko 2015 to. So, hindi siya yung nag-pandemic na nauso yung work from home. Ito yung 2015 na hindi pa kilala masyado yung work from home. Nung una hindi ako naniniwala eh kasi pwede ba yun? Tatrabaho ako sa bahay tas ang client daw is US-based. So, US-based meaning dollar daw yung sweldo, ganun. Wala ka daw yung sweldo. So, kasama yung mga barkada ko, yung mga kasama ko dati sa call center agent na company, nag-apply kami. Swerte, ako lang natanggap. So, hindi pala siya ganun kadali. Pero masasabi ko may halong tsamba na rin. Kasi, well, swerte, natanggap eh. So, from 2015 up to present, ang ginagawa ko ay graveyard shift. So, ang work ko, graveyard shift talaga. So, plus, 2015 plus another 11 years kasi 2026 na ngayon. So, kung susuma total,
Tama ba? 21 years na akong puyat. 21 years na akong stress. Ang masakit niyan kapag sa bahay ka nagtatrabaho, nung una may activity ka, tapos pag matagal na, napapansin, hindi mo mapapansin actually na ano ka na, wala ka lang ginagawa. Nakaupo ka lang, trabaho, nakalap sa PC, nakalap sa Mac, nakalap sa laptop, yun. So, ang mangyayari sa'yo, tataba ka. Well, singit ko lang, ito yung nahing Pilipino. Well, sabi nila, may trail daw. Well, una kong kita, hindi ako ganun na-impress kasi ano ba ito, parang abandonadong lugar. Pero nung pagpasok namin dito sa loob ng Nahing Pilipino, by the way nga pala, kung papasok ka rito walang bayad. So meron lang nagbabantay doon na guard, ang gagawin lang sa'yo, sasabihin sa'yo is maglalagin lang kayo sa logbook. And yun na, pasok na. Magsisimula na kayo, pasok na, bisikleta na kayo, gawin mo na yung gusto mong gawin sa loob. Nagulat nga ako kasi ang luwag wala mo na silang rules na ipapalo, na walang kahit ano. Basta pagpasok na, padyak na lang ganun. And guys, pagpasok ko dito, wow, nag-iba yung, parang naiba yung mundo. Kasi, di ba, nakita mo namin dinaan namin, usok, sasakyan, tapos biglang papasok ko sa lugar na ganito na parang gubat, na parang kailang nasa loob. Basta iba yung feeling eh. So, try nyo. Pag trinay mo, maintindihan mo. Nung una pala, kung mapapansin mo, yung bisikleta ko kakaiba. Di ba, liit ng gulong. Well, bago kasi ko, sabi ko kanina, babaguhin ko yung lifestyle ko. Para, yun nga, sa ngalan ng pagpapayat. Yung bago ko siya ginawa is nagpa-check up ako eh. Kasi siyempre, kailangan ko malaman kung ano yung pwede, yung bawal. Para, yun, alam mo yun, hindi yung gagawin mo lang basta kasi may kinalaman to sa health eh. So, dapat mag-ingat tayo. So, ang ginagamit kong bisikleta, actually, sa electric bike siya. Pero bisikleta siya, may pagkakamali, bisikleta siya. So, ang maganda lang sa kanya is may pedal assist. Well, kung nakita mo naman ako gaano ako kalaki dyan, so, hindi naman ako plastic na kaya kong pumadyak na katulad ng ginagawa ko before. So, hindi ko na kaya yun. So, ang talagang recommended ng doktor nung nagpa-check up ako is brisk walking lang talaga eh. But tinry ko siya, yung mga nakaraling ko, naglalakad kami MOA, naglalakad kami ng kahit saan. Actually sabi ng doktor, it doesn't matter kung saan ka maglakad, basta maganda, maarawang ka, maglakad ka, kahit sa mall maglakad ka, bigyan mo na activity yung katawan mo. And sabi sa akin, yung advice ng doktor is kung gusto mo magpapayat, diet, di ko na isa-isa yun kasi kung ano yung dapat mo kainin eh. Siguro mas maganda, dahil hindi naman ako doktor, hindi ako health expert. So, kung gusto mong gawin yung ginagawa ko, well, mas pinakamainam or the best magpa-check up ka na lang sa doktor. Tapos magtanong ka kung ano mo dapat mong gawin para, alam mo yung guided ka, para hindi ka mag-eksperimento. Huwag kayong makikinig sa mga social media na load ka ng YouTube na uy, para pumayat, kailangan ganito gawin mo, inumin mo to, ganun. Huwag, kasi mahirap yun, magse-self tayo. Maganda talaga lang magpa-check up. So sa akin, ang sinabi na sa akin is ang sikreto ng pagpapayat. Actually, nag-explain niya sa akin ng detail eh. Sabi diet, tamang diet, activity, at least maarawang ka. And yung kinagulat ko actually, tulog. Tulog. Sabi ko, ano kinalaman ng tulog pag magpapapayat? Yun daw, sabi mas at least 6 hours. Hindi ko na rin i-detalye yung medyo boring siya eh. Pero siguro sa ibang pagkakataon, babanggitin ko. Kasi sa mga susunod na gagawin namin mga video or vlog, puro ganyan, bisikleta, magkalakad. Titingnan ko kung saan pa pwedeng magbisikleta or maglakad next week. Kasi syempre may trabaho, hindi naman pwedeng araw-araw gagawin mo yun. Pero balik tayo dito sa Nahing Pilipino. Habang nakikita ko sarili ko tumatalbog-talbog dito, lalo ako namomotivate. Sabi ko, sige, tuloy ko to. Kaya yan. Magpag-bisikleta hanggang sa kaya ko na ulit na pumadyak na mabigat. Then, lakad. Brisk walking. Hindi ko naman sinabi mag-gym, mag-exercise. Basta activity na naman sinabi ng doktor eh.
don't do anything na drastic. Huwag kang magja-jogging kasi hindi nga kaya ng katawan mo. And then, yung kakaigad na rin tayo. Basta i-monitor mo lang daw talaga yung kinakain. Yung, Uy, by the way, ito nga pala yung trainer ko. Hindi, actually, siya yung kapatid ko. Well, hindi ko naman inisip na papayat ako ng ganyan. Pero, well, gagayahin ko yung actually ginagawa niya. Yung activities niya. Hindi ko na magagaya kasi kung titingnan mo yung katawan nito is wala tong fat sa katawan. Grabe ito. Hanggang ngayon nakapag-basketball pa. Tapos panay bisikleta. Well, minsan din masarap yung yung ang trabaho mo yung lumalabas. May activity. Kasi nung nagtatrabaho pa ako sa call center, hindi naman ako tumaba o yung nag-overweight ng ganun kasi siyempre bumabiyahe, pumapani ko ng LRT. Mas Makati kasi yun so bali, imbis na magmotor ako, mas mabilis kung mag-LRT. So nag-LRT ako araw-araw, naglalakad. Tapos yung palang maliit na bagay na araw-araw mo ginagawa, nakukontra mo na yung pagtaba mo. So, maybe that explains kung bakit na kailangan na yung halaga ng activity. And kung siguro ikaw ano ba mga trabaho panggabi, mga nurses, siyempre mga call center agents, mga security guard, siguro yung mga katulad ng virtual assistant. But hindi ko na rin masyadong papaliwanag kung yung virtual assistant. Siguro check niyo lang sa YouTube, maraming ganun Pero basta kung panggabi ka, i-advise ko sa'yo, wag kang pakakampante na wala, sexy ako, fit ako mali. Yung dating impression ko sa sarili ko, I was under the impression na basta gumagalaw ka dati, mali. So talagang kailangan ng exercise. Well, gawin mo bago maging huli ang lahat. And nga pala, balik ulit tayo, na-appreciate ko talaga yung lugar na to. Grabe, tingnan mo naman, pumapadya ka, walang tao. Alam niyo ba, nakasabay namin sa loob nung trail, 2 bisikleta lang. Kasi Lunes din nagpunta kami. Siguro dahil hindi ko pa nasubukan ng Saturday, Sunday Pero walang tao, kayo lang talaga. Ang sarap magpalipad ng drone, ang sarap mag-picture taking, kung hilig mo talaga yun. Tsaka ang sarap mag-ikot-ikot. Kasi kayo lang Well, hindi ko na masyadong habaan siguro yung video. Bali, expect nyo sa mga next videos na gagawin namin. Yan, puro ganyan nga. Ipapasyal namin kayo siguro. Sabi nung kasama ko, isa punta daw kami ng Dampalit. Maganda rin daw. Doon nakarating na ako. Pero sobrang aga kasi nung pununtahan ko yun Tapos Sunday yata yun Grabe, ang daming tao. Parang hindi ko siya na-appreciate. Sobrang daming tao. Parang ang dami pang aso. So hindi ko siya hindi maganda yung first experience ko. So babalik daw kami. Yung Dampalit na sinasabi ko is mega dike siya. Sabi nung iba, ginawa raw yung mega dike na yun para protektahan yung isang barangay dun sa baha. Parang flood control na rin. Well, bago kami umalis dito sa dating Filipino version 2, well, tingnan na natin kung gaano ka puno, kung gaano ka green yung lugar. Ay, oo nga pala, nagkamali ako kasi hindi naman ako sanay magpalipad ng drone, so gagaling din siguro. Pero eto siya gusto ko lang ipakita. Ayun, kung titingnan mo, wala pang traffic siguro mga 9:30 na ng umaga yan. Umulan pa kasi nung nag-iikot nung nagtitrail kami kanina. Pero eto siya guys, tingnan nyo. Napakasarap ng hangin sa loob. Well, siguro sa dami ng puno niya talaga mapi-filter yung hangin.
And maganda rin simoy na ngayon kasi malapit na siya sa dagat eh. Yung sa may bandang likod nito, dagat na yun eh. And yan lang yung nag-iisang kubo na sinulungan namin kanina nung umulan. Well, salamat sa pakikinig and siguro see you next time. Okay, thanks for watching.